Blessing para sa ating lahat, mga minamahal. Muli, narito na naman tayo upang ating tuklasin ang hiwaga ng mga salita ng Diyos. Tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagtatalakay. This is part 2 of our topic, the mystery of God in Jesus Christ. Noong nakaraang tinatalakay natin sa ating part 1 na ang pag-interpret po ng Biblia, kung paano po ito unawain at kung paano po ipangaral, ay kailangan po batay lamang sa kung ano ang napapaloob dito po sa banal na kasulatan. Marami po tayong mga version at iba't ibang version tayo. So, kaya hindi ito sa sariling pagpaliwanag, kundi ang magpaliwanag mismo ang Biblia. Kaya nga po maraming naguluhan sa the nature about God. Hindi nila mawari kung sino talaga ang tunay na Diyos. Pero kung ang Biblia lang talaga sana ang sundin at hindi ang mga katuruan ng mga theologian, dahil ang mga theologians ay pinaka-best theologian po ay mismo ang mga apostoles, yung mga original na mga sumulat sa Biblia, ang mga propeta at ang mga apostol. So, kaya tayo bilang tao, binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng sariling kaunawaan, binigyan tayo ng talento. Papaano umunawa? Kaya nga, mula pa noong nag-umpisa tayo sa primary grade, elementary, high school, college, at pataas ng pataas ang karunungan ng tao, ay doon tayo napapaloob ang ating karunungan kung ano ang itinuturo sa atin ng ating mga teachers at sa mga aklat na binabasa. So, nagpasalamat tayo na namulat tayo sa ganong klaseng karunungan. Ngunit iba po ang karunungan ng Diyos. Hindi po ito maipaliwanag sa sariling unawa. Bawal po kasi. So, iyon ang nagdulot sa atin ng kalituhan sa ating panampalataya. Mga minamahal, siguro ako na ang huli na ako sa mga tinawag ng Panginoong Diyos. Kasi tinawag ako 1993. At sa awa ng Panginoong Diyos, ay nabigyan niya ako ng revelation kung paano po unawain ang banal na kasulatan, at kadagdagan po niyan ay nakapagtapos din po tayo ng theology sa seminary. So, pag sumasamahin po ang karunungan na yan, yung revelation ng Panginoon at yung theology ng mga Bible scholars, ay talagang magkaroon talaga tayo ng unawa. So, ako bilang tinawag ng Diyos, ay hindi ko po kaya na hayaan na lamang ang tao na mailigaw sila sa kanilang panampalataya. Kasi mahalaga po ang ating kaluluwa, mga minamahal. Ang buhay natin sa mundong ito, hindi po tayo higit ng 120. So, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay binigyan tayo ng pagkakataon na makilala natin ang Panginoong Diyos. Dahil kung hindi natin makilala ang tunay na Diyos, ay hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay kung ating makilala kung sino ang tunay na Diyos. Ngayon, ang
unawa na binigay sa akin ng Panginoong Diyos. Isa lamang ang Diyos. Siya ay tinatawag na Holy One. Hindi po siya Holy Trinity, hindi rin po siya dual, hindi rin po siya polytheism. Monotheism po ang dala ko. At dito, ang pagkaunawa po sa banal na kasulatan, ayon po sa katuruan ng Biblia, ang tunay na Diyos po kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan. So, kung diretsuhin ko po sa inyo, ang tunay na Diyos ay ang Panginoong Hesus. Ngunit, ang Kristo na katawang tao ng Jesus, hindi po Diyos. So, yan po ang aking paunang o kaya pabungad na kaalaman para sa inyo. Ulitin ko, hindi ako Trinitarian, hindi rin po ako oneness, at monotheism po ang dala ko. Jesus is the true God. But His body, which is flesh and bones, which is the Christ, is not the God. The name Jesus shall be called Wonderful Counselor, which is the Holy Spirit, shall be called Mighty God, shall be called Everlasting Father, shall be called Prince of Peace. So, yan po ang pinaka-sumatotal ng banal na kasulatan upang makilala natin ang tunay na Diyos. Dahil sa pangalan ng Jesus ay magkaroon tayo ng everlasting life. So, kaya nga ang ating topic, the mystery of God in Jesus Christ. Mga minamahal, ang misteryo ng Diyos ay napapaloob po rito sa banal na kasulatan. Kung ano ang tinuturo o nababasa sa banal na kasulatan, yan din po ang dapat na katuruan. Hindi po maaari ang private interpretation, ang sariling haka o sariling paliwanag ay ipinagbawal po. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20 at 21. Kailangan ang pagtuturo at ang kaunawaan ay kailangan hindi hihigit sa nasusulat. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 16. Hindi rin po maaari na magbawas at magdagdag sa salita ng Diyos. Revelation chapter 22 verses 17 up to 19. So, bawal ang dagdag bawas. Deuteronomy chapter 12 verse 32. Yan po ang katuruan, mga minamahal. So, iwaksi po natin ang mga aklat ng mga theologians. Kailangan ang sundin natin ay ang banal na kasulatan. Kahit iba't ibang version ay matawag po natin na Biblia. Hindi po ang mga gawa na mga iba't ibang doktrina na gawa lamang ng mga relihiyon. So, umpisahan po natin. Ang katuruan ng Panginoon Kristo, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay banal. So, kung ang Diyos ay Espiritu, God is Spirit. So, if God is holy, then God is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the living God. Sa Old Testament times, ang Holy Spirit ng pangalan ay YHWH, na ang iba'y
tinatawag siya na Lord sa English, Jehovah or Yahweh sa ibang salin. The same, YHWH po siya, tinatawag nilang Tetragrammaton. At ito ang ating ipapangaral. Yan po ang pangalan ng Diyos. Personal na pangalan po niya yan. At kanya namang sinabi na siya ay Holy One, hindi po siya Holy Trinity. Kaya isa lang ang Diyos. Dahil ang Diyos na Espiritu Santo, siya po ang God the Father. Hindi po dalawa, isa lang. Dahil mismo ang Espiritu Santo, siya ang God the Father. Paano natin maipaliwanag na pagdating ng New Testament ay ipinakilala na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama. Na ang pangalan na Jesus ay tawaging Espiritu Santo. Ang pangalan ng anak, ang pangalan ng Kristo. See? Dahil dalawa po kasing propesya ang ating ipaliwanag dito para po ating matuklasan ang misteryo ng Diyos sa kay Kristo. See? Dahil ang Kristo ay tao, paano naging Diyos ang Jesus? Kaya, umpisan po natin. Dalawang propesya po yan upang ihatid tayo roon sa tunay na kalagayan ng Diyos at makilala rin natin ang tunay na Diyos. Sa Old Testament times, ang Espiritu Santo na siyang Diyos, wala po siyang laman at buto. Siya po ay hindi nakikita. Boses lamang po niya ang naririnig. Sa kapanahonan po, doon sa bundok ng Horeb, nakipag-usap po ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama sa isang propeta na si Moises. Nakipagtipan ang si Jehovah na siyang Espiritu Santo na siya rin ang Ama. Nakipag-usap kay Moises tungkol sa kaligtasan ng Israel. Doon sa Mount Horeb, ibinigay ng Diyos na Espiritu Santo na siya yung Ama ang 10 kautusan para sa mga Israelita. So the first covenant people of God is the nation of Israel. So, kailan nagkaroon ng Diyos ang hindi mga Israelita? Pagdating po ng New Testament. So, in the Old Testament times, ang Diyos na siyang Espiritu Santo, na siyang Ama, ay siya po ay nag-aangkin ng boses. Marunong po siya magsalita. Siya po ay may kapangyarihan. Siya rin po ay may karunungan. Sa pamagitan ng kanyang boses o salita at sa kanyang kapangyarihan at karunungan ay nilalang po niya ang lahat ng mga bagay. By the word of God and by the power and wisdom of God, He created the heavens and the earth, including man. So, isa lang ang Diyos. Siya ang Espiritu Santo
na ang pangalan niya ay Jehovah, na siya ang Ama. Dahil siya ang Creator. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay. Sa kanyang paglalang, nagsasalita siya, at sa kanyang pagsasalita, at sa magitan ng kapangyarihan at karunungan, nilalang niya ang lahat ng mga bagay. So, ang kaniyang salita, karunungan at kapangyarihan, ayon kay Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24, iyan po ang Kristo ng Diyos, the Christ of God. So, sa Old Testament times, the nature of Christ, or the existence of Christ, is He is the voice or the Word of God. Christ is the power and wisdom of God. And by the Word, power, and wisdom of God, God created everything. So, kaya ang Kristo, ang pinanggalingan ng Kristo ay ang Diyos. So, the Christ comes out from God. Kaya nga, sa Old Testament times, ang kalagayan ng Kristo, hindi tao. Sa New Testament, tao siya. Pero sa Old Testament, ang Kristo, siya ang boses ng Diyos, o salita ng Diyos, siya ang kapangyarihan ng Diyos, at siya ang karunungan ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. So, iyan po ang nature ng God. God, whose name is Jehovah, He is the Holy Spirit, and is called the Father because He is the Creator of everything. So, in His creation, ang ginamit ng Diyos sa kanyang pag-create ay ang pagsalita. Kaya nga, ang kanyang pagsalita ay may angkin o may dala na kapangyarihan at karunungan. So, yan ang kalagayan ng Kristo. Hindi pa po siya tao. Ulitin ko, ang Diyos sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang ngayon, and forever, ang Diyos ay ang Espiritu Santo. So, ating pag-usapan ngayon ang dalawang propesiya para maintindihan natin kung bakit pagdating ng New Testament, ipinakilala na ang pangalang Hesus ay Diyos. Ang pangalang Hesus, yan po ay pangalan ng anak. No, tandaan natin, ang Espiritu Santo, siya si Jehovah, siya ang Ama. Si Jehovah na Espiritu Santo, siya ang Ama. Dahil He is the originator of everything. See? Ngayon, maliwanag na sa atin na sa Old Testament times, ang Diyos, siya si Jehovah, siya ang Espiritu Santo, siya ang Ama. Kaya pabalik-balik po ako niyan para hindi kayo malilito. At ang kalagayan ng Kristo, siya ang salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, at karunungan ng Diyos. So, ito na. Sa Isaiah chapter 7, verse 14,
Ito ang ating mababasa. Ang sabi rito, so the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin is with child, and shall bring forth a son, and she shall call his name Emmanuel. So Isaiah chapter 7 verse 14, behold, the virgin will conceive a son. The virgin shall bring forth a son, and she shall call his name Emmanuel. Iyan po ang propesya ni Isaiah. Gaano po kahalaga itong propesiyang ito? Dito po ipinakilala ang Kristong tao ng pangalan ng Jesus. Itong aklat ni Isaiah, 700 years pa po ito before the New Testament. Diyan po ang panahon ni Isaiah, 700 BC. So, ang distansya ni Propeta Isaiah, 700 taon hanggang doon sa New Testament, ang pagkapanganak ng Kristo. So, ang fulfillment ng propesiyang ito ay Matthew chapter 1 verse 18 up to 25. Basahin po natin. So, Isaiah chapter 7 verse 14, ang fulfillment ng prophecy ay Matthew chapter 1 verse 18 up to 25. Babasahin po natin. Ito ang sinasabi. Now the birth of Jesus Christ was this way. For his mother Mary had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was discovered to be pregnant in womb by the Holy Spirit. But her husband Joseph, being just and not willing to make her a public example, he purposed to put her away secretly. And as he was thinking about these things, behold, an angel of the Lord was seen by him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that in her is fathered by the Holy Spirit. Ang ama daw po ay ang Espiritu Santo, fathered by the Holy Spirit. Ito po ay Matthew chapter 1 verse 20. Sa Griego po nito, fathered by the Holy Spirit, ay sa Interlinear Bible, begotten by the Holy Spirit. Ang Griego po nito ay
Ginethen Pneumatos Agyo. Begotten by the Holy Spirit, Ginethen Pneumatos Agyo. Sa Greek interlinear, fathered by the Holy Spirit or begotten by the Holy Spirit, Ginethen ek pneumatos agyo. So, na ibig sabihin, ang ama ng ipapanganak ni Maria ay ang Espiritu Santo. Fathered by the Holy Spirit. Begotten by the Holy Spirit. Hebrew, Greek, Interlinear Bible. Patuloy po nating basahin. And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this happened so that it might be fulfilled that spoken by the Lord through the prophet. So kausap po ng Panginoong Jehova si Propeta Isaiah. Ito ngayon ang fulfillment. Sa Isaiah 7:14, ito ang sinabi sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 23. Behold, the virgin will conceive in her womb, and will bear a son, and they will call his name Emmanuel, which translated is God with us. Ang pangalan daw ng ipanganak ni Maria ay tawaging ang Diyos ay suma sa atin. Emmanuel, God with us. And being aroused from sleep, Joseph did as the angel of the Lord commanded him, and took his wife, and did not know her until she bore a son, the firstborn, and he called his name Jesus. So, ang pangalan ng anak ni Mariang Birhen at ni Joseph, ang pangalan po ay Jesus, otherwise known as Emmanuel. So, doon pa lang sa pangalan, Diyos. Ang pangalan tinawag ng Diyos o sa atin ang Diyos. Yan po ang pangalan ni Jesus. Pero tandaan natin, ito ay batang lalaki. Ipinangalan sa kanya ay Jesus. Ibig sabihin ay tatawaging Emmanuel, God with us. So, ang pangalan na Jesus ay tawaging God with us. Hindi mismo ang bata. No? Hindi mismo ang bata, kundi ang pangalan ng bata na Jesus ang tawaging Emmanuel o ang Diyos ay suma sa atin. God with us. Dahil tandaan po natin, ang Diyos ay Espiritu. Siya po ang Holy Spirit. At sabi sa Mateo 1:20, ang ama na ipapanganak ni Maria, ang ama ay ang Espiritu Santo, fathered by the Holy Spirit. So dito pa lang, isa lang ang Diyos. Ipinakilala ng Espiritu Santo ang ama ng anak ni Maria na ang pangalan ay Jesus. Yan po ay 7:14. Ano ang pangalawang
propesya. Isaiah 9:6 ang ikalawang propesya. Basahin natin. Dito sa Isaiah 9:6, ito ang ating mababasa. Ang sabi rito, For a child is born to us, a son is given, and the government is on his shoulder, and his name is called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. Ito ang pangalawang propesya tungkol sa Jesus Christ. Tatandaan natin, ang Isaiah 7:14, ang fulfillment ng prophecy ay Matthew chapter 1 verse 18 up to 25. Then, at ang propesiyang iyan ay katuparan ay Matthew chapter 1 verse 18 up to 25, na pangalanan ang bata na Jesus at tawagin siyang Emmanuel, God with us. Yan po ang fulfillment ng Isaiah chapter 7 verse 14 sa Matthew chapter 1 verse 18 up to 25. At yun namang Isaiah 9:6, that unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang pangalan daw ng bata. Ano ang pangalan ng bata? Jesus. So, si Jesus daw ay tawaging Wonderful, Counselor. Ayan po ang Holy Spirit. Mighty God. So, yun ang, kaya nga tinawag siyang Emmanuel, God with us. So, Mighty God. Then, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Father. Then, Prince of Peace. Kaya nga ang topic natin ay the mystery of God in Jesus Christ. Dahil ipinapakilala ng propesiya na ang bata na ipapanganak ng isang birhen, ang kanyang pangalan ay Jesus. Tawagin siyang Emmanuel, God with us. Ang Jesus daw, tawaging sumasaatin ang Diyos. Pero tandaan natin, ang Diyos ay ang Espiritu Santo. Matthew 1, by the Father, by the Holy Spirit. Na ang Holy Spirit, eternal Spirit po yan, unchangeable po yan, walang pagbabago. Mula roon sa Old Testament, hanggang sa New Testament, hanggang ngayon. Ang Diyos ay Holy Spirit. At siya nga ang Ama. Ama siya ng lahat ng mga bagay dahil siya ay Creator. Ama rin siya sa Espiritu ng mga Israelita because Jehovah, who is the Holy Spirit, is the Father of all by the Israelites. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, by which all Israelites originated or came from.
So, sa New Testament, ay dito na ipinakita ang fulfillment ng prophecy. Isaiah 7:14 na manganak ang isang birhen na ang pangalan niya ay tawaging Jesus at ang kanyang pangalan tawaging Emmanuel, God with us. Tandaan natin, ang bata na dinalang tao ni Maria ay hindi ismagitan ng sexual activity nilang dalawa ni Jose. Hindi. Yan po ay sumagitan ng kapangyarihan ng salita ng Espiritu Santo. Kaya nga tawag doon, fathered by the Holy Spirit. So kung paano naglalang ang Diyos sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, si Adam at si Eva, nilalang si Adan sa pamamagitan ng alabok from the dust of the ground. Yan po ang old Adam, old man, dating tao. At tayo, nanggaling doon sa dating tao, dahil tayo ay alabok. Na ang ating nature, na pagmamatay tayo, magiging alabok tayo. Pero iba ang Kristo, na anak ni Maria, ang pangalan ay Jesus. Siya ay dinalang tao sa magitan ng salita, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ito ang tinatawag na bagong tao. Ng bagong tao na nagdalang tao ang isang birhen sa magitan ng salita ng Diyos. So, by the word, with power and wisdom of God, who is the Holy Spirit, nagdalang tao si Maria. So, iyan ang bagong creation. No? The first creation came from dust, from the ground, ang galing sa alikabok ng lupa. Ang ikalawang tao na nilalang ng Diyos ay nanggaling sa salita ng Diyos. Kaya nga, fathered by the Holy Spirit, come out from the mouth of God, from the Word of God. Okay? Dinala ng Angel Gabriel ang propesya na Isaiah 7:14 upang magkaroon ng fulfillment. So, tandaan natin, ang fulfillment ng propesya ng pagdalang tao ng birhen kay Kristo, na ang pangalan ay Jesus, iyan po ay sumagitan ng salita, pamagitan ng propesya. Salita ng Diyos na ang propesya ay ipinaalam ni Angel Gabriel kay Jose at kay Maria na si Maria ay magdalang tao na tatawaging Son of God. Hoios Theou. Dahil ang Espiritu Santo ay Diyos, kaya Son of God, Hoios Theou, fathered by the Holy Spirit. Yan po ang 7:14 ng Isaiah. Balikan po natin ulit. Ang fulfillment ng prophecy ng Isaiah 7:14 ay Matthew chapter 1 verse 18 up to 25, and also Luke chapter 1 verse 26 up to 38. Yan po ang fulfillment ng Isaiah 7:14 doon sa New Testament. Tanong, ano naman ang fulfillment ng Isaiah 9:6? That unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder,
and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang pangalan daw ng bata, yung nga ay Jesus. Ang Jesus daw ay tawaging Holy Spirit, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang pangalang Jesus. So, yan po, ang fulfillment ng prophecy ay sa John chapter 1. Basahin natin ang John chapter 1. Verse 1 up to 3. Then, John chapter 1 verse 14 up to 18, and John chapter 1 verse 29 up to 34. Ang kaibahan nito sa fulfillment ng propesya ng Isaiah 9:6 ay sa chapter 1 ng John, verse 1 up to 3, ganito ang ating mabasa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and without Him, not even one thing came into being that has come into being. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things came from Him, and without Him, nothing was made that was made. Then, in verse 14 up to 18, and the Word became flesh and tabernacled among us, and we beheld His glory, glory as of an only begotten from the Father, full of grace and of truth. Then, in verse 18, no one has seen God at any time, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He reveals Him. Then in verse 29 up to 34, on the morrow, John sees Jesus coming toward him, and said, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is He about whom I said, After me comes a man who has been before me, for he was preceding me, and I did not know him, but that he be revealed to Israel. For this reason, I came baptizing in water. And John witnessed, saying, I have seen the Spirit coming down as a dove out of heaven, and He abode on him. And I did not know him, but he who sent me to baptize in water, that one said to me, On whom ever you see the Spirit coming and abiding on him,
This is he who baptized in the Holy Spirit. And I have seen and have witnessed that this one is the Son of God. So, ang fulfillment ng Isaiah 9:6 ay pinapakilala rito ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ng Espiritu Santo na siyang Diyos, nasa pasimula, kapiling niya ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita, ngayon, nakapiling ng Diyos. Ibig sabihin yung Espiritu Santo na may boses, may kapangyarihan, may karunungan. See? Na ang Kristo ay kanyang salita, kanyang karunungan at kapangyarihan nung pasimula. So, iba, ito ngayon ang fulfillment ng Isaiah 9:6. Ito na ang pagbaba ng Holy Spirit na siyang Diyos Ama. Na siya nga ang Diyos Ama ng Kristo na tinatawag na Son of God, ng pangalan ay Jesus. So kung paano sa Old Testament times na bumaba ang Espiritu Santo doon sa Sinai o Mount Horeb, kausap si Moises, yun ang pinakita doon na ang kausap ni Moises at ng mga Israelita ay ang Diyos na Espiritu Santo, na siya si Jehovah, siya ang Ama sa Espiritu ng mga Israelita. Okay? Pagdating naman ng New Testament times, bumaba muli ang Espiritu Santo, hindi naroon sa Mount Sinai or Horeb sa panahon ni Moises, kundi ang kanyang binabaan ngayon ay ang tinatawag niyang anak. Ang babaan ng Espiritu Santo ay tatahanan niya dito sa lupa upang ang anak ni Mariang Birhen, edad 30 years old. Yun din po ang kapanahonan ng pagbaptize. So, ang fulfillment ng prophecy ng pagbaba ng Espiritu Santo, muli, doon na sa New Testament times, ang kanyang babaan ay ang katawan na ng tao na ipinanganak ni Maria ng pangalan na Jesus. At tinatawag na anak ng Diyos. Alin ang Diyos? Ang Espiritu Santo. Sa unang sa Mateo 1:20, fathered by the Holy Spirit. Kaya nga nang bumababa ang Espiritu Santo, nagsalita ang Espiritu Santo. Dito sa Mateo, dito sa Lucas kapitulo 3 versikulo 21 23, kung ating tingnan muna natin para matiyak natin na ating mabasa ng todo. Tingnan, Lucas kapitulo 3 versikulo 21. 23. Ito. And it happened in the baptizing of all the people, Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened, and the Holy Spirit
came down in a bodily form as a dove upon him. And there was a voice out of heaven saying, You are my Son, the beloved. I am delighted in you. So habang bumababa ang Espiritu Santo, sabi ng Espiritu Santo, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Habang bumababa ang Espiritu Santo, galing sa langit, tandaan natin, ang Espiritu Santo, siya ang isang Diyos. Siya ang Ama ng taong Jesus. Dahil sa Mateo 1:20, fathered by the Holy Spirit, begotten by the Holy Spirit. Kaya tinatawag siya na Son of God. So, ang Ama ng taong ipinanganak ni Maria, sa kapanahonan ng baptism, ang edad ay 30. Nangyari ito sa Jordan River. Ito ngayon ang fulfillment ng prophecy ng Isaiah 9:6. Katuparan ng hula na unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Yan po ang Holy Spirit. Iisang Diyos na Ama ng taong ipinanganak ni Maria, kaya tinatawag na Son of God. Sa panahon ng baptism, ang pagbaba ng Holy Spirit galing sa langit, nagsasalita siya, This is my Son of whom I am well pleased. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Ang nagsalita po niya ng Espiritu Santo. Isa lang ang Diyos. Bumaba galing sa langit, ang Espiritu Santo. Panahon ng bautismo ng anak ni Maria ay edad 30. Katuparan ng hula ng Isaiah 9:6. Kaya nga, ang sabi rito sa Matthew 1:18 to 25, dito sa at sa Lucas 1:26 to 31, yun yung ipinanganak ng Birhen Maria. Then sa Isaiah 9:6, lumaki na siya, edad 30, binabaan na siya ngayon ng Ama. Na ang Ama ay siyang Espiritu Santo, habang bumaba galing sa langit, ito ang sinisinta kong anak ng lubos kong kinalugdan. So dito, mga minamahal, ipinakita natin dito ang tinatawag na misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ating pinag-usapan, ang Espiritu Santo, siya ang isang Diyos, na siya ang Ama. Nang bumaba siya roon sa Mount Sinai, nagbigay siya ng 10 Commandments kay Moises. Yan po ang Old Testament. Pagkatapos nagkaroon ng propesya, nabigyan ng kapatawaran ang mga Israelita at gayon din ang lahat ng mga manampalataya. Nasa Isaiah 7:14, manganak ang isang berhen. Manganak siya ng isang anak na lalaki. At ang kanyang pangalan, tawaging Emmanuel, God with us. Natupad ang hula sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Yan ang katuparan ng 7:14 ng Isaias. Nanganak ang berhen,
tinawag ang pangalan ng Emmanuel. Jesus Emmanuel. Jesus God with us. So, ang pangalan. Yan po inihanda yung pangalan dahil pag-fulfill ng baptism ni Jesus, edad 30, baba naman yung Ama na siyang Espiritu Santo. Ang Ama ng taong ipinanganak ni Maria. Ang pangalan ay Jesus. Edad 30 po yan. Ng katawang tao ng Jesus, yan ngayon ay ginawang templo dito sa lupa. Tumahan ang Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ng anak ng Diyos. Ang pangalan ay Jesus. So, sa kabuuan, yung Jesus na edad 30 ng binautismuhan, ang Jesus ngayon ay ginawang Panginoon at Kristo. Jesus was made Lord and Christ. Bakit? Dahil yung si Jehovah na siyang Panginoon, bumaba na. Siya yung Espiritu Santo, bumaba na galing sa langit. Upang baguhin ang kautusan. Kaya nga tawag New Testament. So, ang New Testament, ang binabaan ng Espiritu Santo na siya yung Ama, na kung paano sa Mount Sinai, binigay ang Old Testament, dito naman sa New Testament, ay ibinibigay naman ang bagong kautusan. Ang Espiritu Santo na, ang kanyang binabaan, ay ang katawan ng ipinanganak ni Maria ng edad ay 30. Kaya nga ang sabi, and the Holy Spirit tabernacled in the body of the Son. Ginawa niyang templo ang katawan ng Kristo. Kaya yung pinanganak ni Maria na edad 30 na binautismuhan ni Juan Bautista, ang pangalan noon ay Jesus. So, pagbaba ng Espiritu Santo galing sa langit, na siya yung Ama ng anak na pinanganak ni Maria, edad 30, na pinangalan ng Jesus. So, ang Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo. Bakit ginawa ang Panginoon at Kristo? Dahil si Jehovah, na siyang Panginoon, ay bumaba na roon, ginawa niyang templo ang katawan ng anak ng tao. So, ang tao roon, yung katawang tao, na siyang templo ng Diyos sa lupa. Tinatawag din ito na Lamb of God. Kordero ng Diyos. Bakit Kristo? Dahil siya po ang magiging kaligtasan, hindi lamang ng mga Israelita, kundi sa buong humanity, pati na hintil, kung sino mang sumampalataya sa Kanya. Yun na ngayon ang New Testament, pagbabago na ng kautusan. Ang comparison dito sa Old Testament, ang kapatawaran ng kasalanan doon ay ang pagkatay ng kordero na 4 ang paa. Yearly, nag-offer sila ng Lamb of God, ang mga Israelita. Mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ngayon, dahil sa marami naman silang mga hayop, wala silang panampalataya. Ang importante, piniperform nila ang ritual. Kaya napatawad sila. Ayaw ng Diyos ng gano'n, nagsawa na siya. Dahil patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan. So sabi ng Diyos, babaguhin ko na ang kautusan. Hindi na sumagitan ng kordero na 4 ang paa. Hindi na kordero na hayop na 4 ang paa. Kundi mismo,
Ang pagbago ng kautusan ay mismo sa kanyang sariling bugtong na anak na siyang kanyang Lamb of God, the sacrificial Lamb of God. Yun ngayon ang New Testament. Yan ang misteryo dyan, mga minamahal. Kaya naglalang ng bagong tao, tinawag ang pangalan na Jesus. Ang taong ito ay ang Ama ay ang Espiritu Santo. At sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagdalang tao ang Birhen. At ang taong iyan, pangalanan na Jesus, at pag edad 30, yun ngayon ang babaan ng Ama, na siyang Espiritu Santo. At ang katawan ni Jesus na tao ay templo ng Diyos sa lupa. Kaya nga, God with us. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging God with us dahil kapiling na ng tao ang Diyos na si Jehovah. Hindi nila makita si Jehovah dahil nandoon sa katawang tao ng Jesus. Ang anak ng Diyos ng pangalan ay Jesus, ginawang Panginoon at Kristo. Bakit Panginoon? Dahil doon na sa loob ng katawan ng Jesus si Jehovah. At yung katawang tao ni Jesus, tinawag na Kristo, sacrificial Lamb of God, the Christ of God, the image of the invisible God. So, iyan ang misteryo, mga minamahal. So, ang tunay na Diyos dito, si Jehovah, na siyang Espiritu Santo, na siyang Ama ng Jesus Christ. Kung ang Jesus ay ginawang Lord and Christ, kaya nga ang pangalang Jesus, tatawaging Emmanuel, God with us. Kapiling na ng tao ang Diyos. Dahil nandoon na siya sa katawan ng taong Kristo Jesus. So yung taong Kristo Jesus, iyan po ay hindi Diyos. Yung tao, hindi yung Diyos. Templo lang po yun. O sacrificial Lamb of God. Hindi yun Diyos. Mamatay nga eh. Ang tunay na Diyos ay yung Ama na siyang Espiritu Santo, na Ama ng Jesus Christ. Kaya ang pangalan ng Jesus ay tawaging Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Suma total, Emmanuel, God with us. Ang pangalan na Jesus. Kaya tatawaging Diyos ang pangalang Jesus dahil nandoon sa loob ng taong Jesus ang tunay na Diyos. So tandaan natin, ang revelation dito, iisa lang ang tunay na Diyos. Siya ang Espiritu Santo, na siya ang Ama, siya ang living God. Ang taong Jesus, ibig sabihin yung katawang tao, hindi yun Diyos, yun ang Kristo. Yun ang personahe ng Ama. Ibig sabihin, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, Emmanuel, kapiling na ng Diyos. Kaya lumalakad ngayon si Jesus Christ. Nangaral na siya ng Ebanghelyo. Ang nagsasalita doon, ang Espiritu Santo na siya yung Ama, lumalabas ngayon dito sa bibig ng Jesus Christ. Kaya namamangha ang mga Israelita kung bakit masyadong matalino ang Kristo. Isamantalang anak lang naman yun ng isang karpintero na kapitbahay nila at anak ni Maria. See? Anak ng tao. Kita nyo mga kapatid, iyan ang misteryo. So dito lang po muna. Ito po ang ating part 2.
ng the mystery of God in Jesus Christ. Kung kayo may mga katanungan po, magtanong lang po kayo dito sa aking Facebook, Absalon Rabadon, at sa YouTube, Today's Salvation TV channel. Gayon din sa Today's Salvation TV channel sa Facebook. Mag-subscribe lang po kayo para patuloy po tayo na magtalakayan po sa ganitong misteryo. Unti-unti po niyo makilala ang tunay na Diyos. Dahil alam nyo, hindi kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi po ninyo makilala ang tunay na Diyos. Sa dami ngayon ng mga doktrina, Holy Trinity, tapos yung Jesus Christ hindi Diyos, no? Ang dami, nakakalito, di ba? Pero tandaan natin dito, ang aking ipinapangaral, ang Diyos ay Holy One, hindi Holy Trinity. At ang tunay na Diyos dito ay mismo si Jesus, si Jesus, na siya si Jehovah, ang Espiritu Santo na tatawagin siyang Ama, Everlasting Father. Tandaan natin, ang tunay na Diyos ay ang Ama na siyang Espiritu Santo na tumahan sa katawan ng anak. Ang katawan ng anak, iyon po ang templo ng Diyos. Iyan po ang kordero ng Diyos. Yan po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yan po ang flesh and bones. Hindi yun Diyos. Because God is Spirit and God is not man with flesh and bones. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr., preaching from the city of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines. God bless us all. Praise God. Hallelujah.